Good morning mga kapigmate. So good morning mga kapigmate. Magdagtatanong sa atin kung paano raw magpakain ng baboy na 90 days. Paano raw magpakain ng pampagatas mga kapigmate. Okay, sa tanong ni Sir, bibigay ko sa inyo yung pagkakaalam ko sa tamang pagbibigay. So yung mga standard naman mga kapigmate, alam ko din po yan. So hindi lang naman yung sarili ko yung mga parang ko dito ang sineshare ko. So alam ko rin po yan yung mga standard na pagkain. So dito sa buntes, kagaya nito mga kapig. So may mga anak na tayo dito. So ito si Baile po mga kapigmate ay sa May 5 mga anak. So ano po yan, dapat po pampagatas yan. Tapos ito naman si Ivana. So sa May 90 naman po mga anak yan. So dapat pampagatas na rin po, di ba? So, ang pagpapakain mga kapigmate ng pampagatas or sinasabi natin lactating feeds, pampagatas po talaga yon. So yung lactating feeds ay nagsisimula po tayo magpakain dyan sa mga baboy natin na buntis ay 90 days na buntis hanggang sa mga anak at magwalay na po yon mga kapigmate. So sa dami ng pagkain, sa pagkakaalam ko po dyan sa standard mga kapigmate, 2.5 to 2.8 kilo per day. So yun po ang pagkakaalam ko dyan na dami ng pakain sa mga pinapakain ng pampagatas yung mga buntis. So yun po ang pagkakaalam ko, standard yan ha. So sa paraan ko naman mga kapigmate, share ko rin sa inyo yung paraan ko. Pag malapit na mga laki yung baboy natin, so kagaya nyan. So sa akin, pag tumungtong ng 90 days mga kapigmate, wala lang. So normal lang. So kasi mga kapigmate, ang pakain ko sa baboy na to, kahit buntis po yan, kahit sabihin natin 90 days na buntis na yan, hindi po ako nagpapakain ng pampagatas, lalo na po. So sakto lang yung katawan ng inahin natin. So maganda naman ang katawan, sakto lang ito, lalo na tong isa, sakto lang din si Ivana. Sakto lang din mga kapigmate ang katawan niya. Ayan. Maganda rin katawan niya. Hindi po ako nagpapakain ng lactating feeds. So, sa isipin pa lang, 2.5 to 2.8 kilo, masyado madami. Standard kung standard, oo. Pero, ang pakain ko po sa mga alaga kong inahin mga kapigmate ay grower feeds. So, grower feeds lang po ang pakain ko dito. Sa dami naman po, mga kapigmate, na pakain ko sa malapit na mga anak ko na feeds, ay, ano lang po ako, nakalibel lang po ako simula ng makastan sila hanggang sa mga anak sila 1.5 kilo per day. Wala pong pagbabago. Hindi po tumataas, hindi po bumababa or hindi kumukonti or hindi dumadami yung pagkain ko sa baboy ko. Naka-fix lang sa 1.5 kilo per day sa grower na feeds. Yun lang po ang pagkain ko mga kapigmate. So alam ko maraming kukontra dito. So para sa akin, wala po akong pakialam. So diskarte ko po to. So sineshare ko naman sa inyo. So sabi ng iba, pag grower daw, wala raw pong gatas yung inahin. Mga kapigmate, diyan po kayo nagkakamali. Ang grower po, pag grower feeds ang pakain, napakalakas ng gatas ng inahin. Sa totoo lang, kung ikukumpara ko yung grower feeds mga kapigmate at lactating feeds sa pagpapakain, so bigyan ko kayo ng ng comparison ng dalawa. Sa lactating feeds, sa dami ng pakain ng lactating feeds sa buntis pa lang hindi pa nanganak, 2.5 kilo to 2.8 kilo ang dami ng pakain. So sa grower ko na ginagamit, ang pakain ko lang sa kanila 1.5 kilo per day. Ang lactating naman 2.5 to 2.8 kilo per day. So tingin nyo, so, mas marami ang nakakain nila pag lactating feed sila. Ganon karami. So, lipat naman tayo dun sa pag nanganak na. So, sabihin natin pag nagpapadede na yung inahin mga kapigmate. So, ang pakain sa, ito yung may 10 anak mga 10 to 14 heads. So, sa 10 to 14 heads mga kapigmate, so, ang pakain dyan sa inahin pag naka-lactating feeds ka mga kapigmate. So, sagad na natin na nasabihin natin 25 days old na yung mga piglet mga kapigmate. So, nagpapakain ka na dyan ng 5 to 6 kilo, minsan abot pa ng 7 kilo per day. So yun, kayang-kaya ng inahin sa sakto-sakto sa inahin sa pag naka-lactating feeds ka. Sa grower feeds naman mga kapigmate, sa ganung dami ng piglet, 10 to 14 heads mga kapigmate. Pinakasagad na kayang kainin ng inahin habang nagpapadede. 4 kilo lang per day. Kahit isinagad ko na yan, ang problema doon mga kapigmate, pinipilit kong isagad yung kain ng inahin. So, yung 4 kilo niya, ginawa kong 5 kilo. Ang nangyari mga kapigmate, so nagtayo yung mga piglet. Alam niyo bakit? Sobrang lakas ng gatas ng inahin. Tapos alam niyo yung nangyari sa inahin? Yung inahin lumambot yung dumi. So yun.
doon nyo malalaman na sobra-sobra yung pinapakain natin. Pero sa lactating feeds mga kapigmate, sa paggamit ko noon, gumamit na naman ako doon, huwag kayo mag-alala. Sumusunod din tayo sa standard dati. Pero sa haba rin kasi ng experience natin, may mas nakikita tayong mas maganda kaysa sa mga nakasanayan. So, doon tayo sa maganda, huwag tayong mag-stuck kung saan nakasanayan natin mga kapigmate. So, bali sa experience kong yun mga kapigmate, kaya ako tinuloy-tuloy na. So hindi ko lang masabi na maganda talaga, mas nakakatipid pa talaga ako mga kapigmate sa grower feeds sa nagpapagatas na inahin. So pero ngayon mga kapigmate, naglalactating feeds pa naman ako eh. Kunwari may inahin ako dito na nanganak, so may mga nakatali dito na sobrang taba ng inahin. Pag sobrang taba ang inahin mga kapigmate, idinadiet ko yan. So ang ginagamit kong pang diet dyan, pag nagpapadede sila, lactating feeds. So malakas ang gatas, so yung katawan niya mga kapigmate, medyo ano lang, pinapapayat ko lang kasi yung sa dami ng gatas mga kapigmate, kasi naranasan ko na rin dito na nagpakain ako ng 5 to 6 kilo sa 13 piglet mga kapigmate. So yung inahin, hindi naman siya yung dating mataba siya, hindi naman siya pumayat ng husto, pero bumagsak yung katawan niya, pero hindi naman sobrang payat. So tama lang sa inaasahan ko yung gusto ko sa katawan ng baboy. Kaya simula doon mga kapigmate, depende na lang talaga sa katawan ng baboy kung maglalactating feeds ako or grower feeds. Pero mas bit ko pa rin mga kapigmate ang grower feeds para sa mga inahin. Buntis man yan or hindi. Nagpapadede man yan or hindi. So, ano yan? Grower feeds. So, sa grower feeds na nagamit ko na dito mga kapigmate na nasubukan ko na, dalawa lang naman yung brand na pinagkakatiwalaan ko. Pilmeco saka Pigrolac. So, sa pagbabasehan sa dalawang yon, mas okay sa akin yung Pigrolac. So, yun lang mga kapigmate. Good morning, good morning.